Ang pagiging mukhang hindi patas ang buhay. Ang bawat may edad na alam ang pagkakapantay-pantay ay isang kasinungalingan. Karamihan sa mga tao ay may kapansanan. Karaniwang tao, ang kanilang hitsura, pananalapi, at hinaharap ay walang katiyakan. Buhay yan. Ito ay marahil tulad ng ating mundo. Ang aming kalaban, Hyung-suk Park, Daniel Park sa webtoon, ay isang maikli, mataba, pangit na talo na binubuli araw-araw sa paaralan. Silid-aralan, banyo, locker room, hindi siya makahuli ng pahinga. Natapos siya sa ranggo sa hierarchy ng paaralan. Isang kaibig-ibig na estado kung saan ang kamatayan ay mas mahusay kaysa sa buhay. Iyon ay hanggang sa siya ay nagising sa katawan ng ibang tao at sa wakas ay makapagsisimula, kapwa literal at metaphorically. Bago ang sandaling eureka na iyon, siya ay binubuli. Alam niya na huli na ito sa paaralang ito, kaya kailangan niyang lumipat ng mga paaralan upang ayusin ang mga bagay. Ang kanyang nag-iisang ina ay nagtatrabaho ng husto upang mabuhay. Mahirap ang buhay, ngunit ang Hyung-suk ay nagbigay ng kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsuntok ng isang butas sa kanilang dingding. Dapat ay ginamit niya ang kanyang brutal na suntok sa mga pag-aaway. Kapag pinapanood ng kanyang ina ang isang kaganapan sa palakasan sa paaralan, ang pinakamalaking mga pag-aaway ay subukang makuha siya muli. Hindi sa palagay ko ang sinumang ina ay uupo habang ang kanyang anak ay napahiya, kaya tumayo siya sa mga kalupitan at sinabi sa kanila. Nakaramdam ng awkward si Hyung-suk at gumagawa ng maling bagay. Pinagalitan niya ang kanyang ina. Iminumungkahi niya ang kanyang kaalyado ay ang tanging tao doon. Ang pag-anunsyo ng ina na ang kanyang anak na lalaki ay dadalo sa isang nangungunang paaralan ng Seoul na nagkakasundo sa kanila. Dahil hindi niya maiiwan ang kanyang trabaho, sinabi niya sa kanya na alagaan ang kanyang sarili mula nang siya ay nabubuhay na mag-isa. Nagsisimula ulit ang kanyang buhay. Ang wakas. Sa wakas, wala nang pang-aapi. Maaari siyang mag-restart. Lumipat siya sa bansa at nakatagpo ng isang matamis na batang babae na humihingi ng tawad. Sa kasamaang palad, ito ay maaaring ang kanyang unang nakatagpo sa kaaya-aya na tinig ng isang batang babae. Sa palagay niya ay naiiba ang malaking lungsod at sinusubukan na maging tiwala. Hindi niya namamalayan na ang kanyang kaibigan sa boksingero na si Lee Jin Seong ay kasama niya. Tinalo niya siya na walang malay sa kanyang ketikot-takot na pag-uugali. Kyung hindi nagbabago. Suk siya ay binugbog at napahiya noon at ngayon. Siya ay pinalo at nai-upload online. Habang binabasa niya ang mga komento, ang mahinang tao ay sumisigaw sa sakit. Totoo ang cyberbullying. Lumipas siya sa araw na ito at nagising sa katawan ng ibang lalaki. Ang kanyang bagong katawan ay kumikinang. Bakit? Steroids. Perpektong abs. Ganap na perpekto. Huling minuto na detalye. Dahil ang kanyang katawan ay natutulog pa rin sa lupa, kinakailangan ng 1 minuto o higit pa upang maproseso ang lahat ng ito. Kahit na isinasaalang-alang ang pagtawag sa 911 upang iulat ang fiasco na ito, ngunit nakikita ang lahat ng mga galit na komento sa online. Heck, tingnan natin kung may sinumang may mga guts upang mapang-api siya ngayon na siya ang meme. Maginhawa, hindi pa niya sinimulan ang kanyang bagong paaralan, kaya maaari siyang magsimula. Nakita ko si J1 Vocational High, ang kanyang bagong paaralan, ay piling tao. Lumilitaw siya sa kanyang bagong katawan at napansin ng lahat. Nawawala ito ng mga kababaihan. Nag-droll sila, bakit hindi? Wala siyang limitasyong race. Umupo siya, hindi ito malapit sa bintana. Ironically, ang boksingero na nagpalo sa kanya sa ibang araw ay nakaupo sa upuan na iyon. Natatakot pa rin siya dahil sinipa ng lalaking iyon ang kanyang asno, at ang ibang lalaki ay nabigo dahil ang kanyang dating babaeng kaibigan ay hindi mapigilan na tumingin sa kanya na pagsuso. Si Han Yul, ang pinakapopular na batang babae sa klase, ay lumapit sa kanya ng kakilek-kilabot na kolorete. Dahil hindi siya nakikipag-ugnay sa mga kababaihan, ang sorpresa sa kanya. Nakakagulat siya ay hindi gulat. Tinanong niya siya kung bakit siya nagtapos sa fashion sa panahon ng tanghalian. Nagsinungaling siya at sinabing interesado siya sa fashion, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga marka na pumili. Ang aming kalaban ay mukhang natutulog sa paaralan sa susunod na araw. Hindi lang ito mga kontak sa panayam. Kahapon, likas na ginawa niya ang isang asin sa tag-araw sa halip na bumagsak pagkatapos ng pagtulo sa isang bagay. Ito ay nadama na hindi totoo, kaya tumakbo siya sa paligid ng mga labi sa buong gabi upang makita ang mga limitasyon ng katawan. Malakas siya, mabilis, at maliksi. Pagod na siya, kaya nagdosang siya sa klase at nakatulog. Ang pagtulog ay nangangahulugang nakakagising sa kanyang dating katawan.
Hindi siya gising sa kanyang bagong katawan sa kanyang sarili na nakakabahala. Ngunit ginaisang siya ni Hanyol. Sa gabi, pumupunta siya sa lokal na tindahan upang maghanap ng trabaho para sa kanyang dating katawan mula nang gising siya 24/7 sa mga kahaliling katawan. Kapag nakikita ng aming may-ari ang aming tao, nabihag siya. Ang kanyang presensya ay mapalakas ang mga babaeng customer. Sinabi niya sa kanya na gagawin ng kanyang kaibigan ang trabaho. Tulad ng inaasahan, ang may-ari ay nabigo kapag nakikita niya ang aktwal na batang Sook at karaniwang sinasabi sa kanya na umuwi. Ngunit siya ay inupahan sa lugar kapag ipinakita niya ang kanyang kaalaman sa tatak ng sigarilyo. Kapag sinubukan ng kanyang mga kamag-aral at Jinx Yung na bumili ng mga iligal na item, nagkakamali kaagad. Sinuntok sila ni Jinx Yung sa mukha, pinapahiya siya, at kumuha ng litrato sa kanya ng walang pantalon. Kinabukasan sa paaralan, natatawa sila tungkol dito. Tawagin silang slurs at iinsulto ang kanyang ina. Naririnig ito, ang batang Sook ay naging kasangkot. Nagsasalita siya, ngunit nakakakuha ng galit si Jinxong. Hinamon ng boksingero ang aming kalaban sa isang away. Nanonood ang lahat. Nais ni Jinxong na sirain ang batang Sook kaya't ang kanyang babaeng kaibigan ay nawala ng interes sa kanya. Ngunit ang batang Sook ay nakakita ng sapat na mga suntok upang laging malaman kung paano sila darating. Ngayon na maaari siyang gumanti ng mabilis, ano ang mangyayari? Agad na tumama si Jinxong. Si Jinxong Sook ay casual na dodges ito, na iniiwan ang lahat na walang pagsasalita. Hinaharang niya ang isa pang suntok kapag walang silid na umigtad. Sobrang nasasaktan niya si Jinxong sa pamamagitan ng dodging at blocking. Halos ultra instate siya. Sa wakas, nang makita ang pagbukas ni Jinxong, sinuntok niya siya ng husto na siya ay naglevitates ng ilang segundo bago bumagsak. Ang pagkabaliw. Nalaman ng paaralan ang tungkol sa batang Sook nang mabilis habang kumakalat ang balita. Si Bosco, ang pinuno ng gang ng Burning Knuckles, ay nadiskubre ang batang Sook. Lumilitaw si Bosco at tinatakot ang mga kalupitan na nang-aabuso sa batang Sook at Jaiho. Mabuti siya. Umiiyak siya kapag ang mga mahina na tao ay binubuli. Kinabukasan sa paaralan, ang lahat ng mga batang lalaki ng Burning Knuckles ay pumapasok sa cafeteria habang si Hanyul ay muling nakikipag-flirt sa kanya. Naaalala ng batang Sook na naisave siya ni Bosco at Jaiho kagabi at tumawag sa kanya. Hindi alam na may maling impresyon sa kanya si Bosco. Pagkatapos ay ginamit ni Bosco ang kanyang Burning Knuckle Grip upang ma-overpower ang batang Sook. Ang bagong katawan ni Young Sook ay maaaring makatakas sa kanya. Isang kamay ang umiling sa kanya. Si Bayong Jae, ang pangalawang utos ng Burning Knuckles Gang, ay namamagitan at sinabi sa Bosco na umalis. Ngayon, kung paano niya sinabi ito na mahalaga. Sinabi niya na dapat silang umalis para sa kanyang kaligtasan, na isang sunog sa pangalan ni Young Sook. Badass siya ngayon. Ang tatlong lalaki na tinukso sa kanya at Jaiho noong araw bago mag-imbita sa kanya ng mga inumin. Mula nang dumating ang Young Sook, lumitaw sina Hanuel at Jin Sung. Tinanong nila si Young Sook kung saan siya nakatira upang makilala siya, ngunit sinabi niya na nakatira siya sa isang kaibigan, na humahantong sa kanila na maniwala na nakatira siya sa isang mapanganib na kriminal. Alam niyang may nilalaman si Jin Sung para sa kanya, ngunit nagkakamali siya kay Mira para sa isang mag-asawa. Nagagalit ang aming kalaban kapag tinalakay ng tatlong lalaki ang video ng ibang katawan ni Young Sook na nakikipaglaban kay Jaiho. Dinurog niya ang telepono. Matapos lumipas, nagising siya sa ibang katawan. Nang tanungin kung sino siya, sabi niya kaibigan siya ni Young Sook. Cool siya sa iba ngayon. Itinuro pa rin sa kanya ni Jin Sung kung paano manuntok bago sila maghiwalay kaya hindi na siya muling matalo. Sinubukan niya ito sa kanyang dating katawan bago umuwi. Bahagya itong hawakan ang pagsuntok ng makina at mali ang pakiramdam. Matapos siyang umalis, napansin ni Bostro na ang Graced Bag section ay nap unit. Lumalaki ang interes ni Bostro. Bumisita ang kanyang ina sa Young Sook kinabukasan habang sinusubukan niyang maging kaibigan si Jaiho. Kapag bumalik siya sa kanyang bagong katawan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ng kanyang anak. Hindi niya gusto na natutulog siya kapag dapat siya sa paaralan. Hiniling niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang anak, na mukhang nababahala. Sigurado, ngayon dadalhin niya siya sa isang Starbucks kung saan nagsisimula silang makakuha ng maraming hitsura mula sa iba pang mga customer. Tila ang pangalawang utos ng Burn Knuckles ay gumagana doon, ngunit mabilis siyang lumingon. Kinuha ito ng kanyang ina sa pamamagitan ng hindi banal na mga presyo, kaya kumuha lang sila ng kape at umupo upang makipag-usap. Tinanong niya siya kung ang kanyang anak na lalaki ay binubuli sa paaralan, nag-aalala.
Nagsisisi siya na hindi niya mapigilan ang kanyang anak nang siya ay binubuli. Dahil siya ay anak ng babae sa ibang katawan, sinubukan ng aming anak na matiyak na maayos ang lahat. Nakikipagkaibigan na si Young Suk. Naririnig ito ni Bosco at kinamumuhian pa rin ang gwapong Young Suk. Nagtapos siya na ang taong ito ay pambubuli sa ibang tao sa buong araw at nagsisinungaling sa kanyang ina. Bago sila maghiwalay, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang pangalawang trabaho at binigyan siya ng pera para sa kanyang anak. Dinala siya ni Bosco sa isang bakanteng lote pagkatapos niyang umalis. Dahil hindi nila naiintindihan ang konteksto ng bawat isa, mabilis silang nagsisimula ng masuntok. Sinuntok ng Bosco ang mahirap na pinapagod sa gitna. Alam ng aming kalaban na ang isang suntok na ito ay maaaring pumatay sa kanya, kaya't siya ay nakikipaglaban, na pinatalsik ang Bosco na may isang umiikot na siko. Hindi ka panipaniwala. Nang maglaon, humihingi ng tawad si Bosco sa kaginhawaan store ng Old Sok para hindi na mababawi ang kanyang pera. Bago umalis, binibigyang inspirasyon siya na sanayin dahil mayroon siyang aso na yun sa kanya, na kung paano niya pinapagod ang punching bag na yon. Magsisimula ang mga push-ups. Hindi magtatagal, ngunit napansin ng isang napakarilag na babae na nagtatrabaho siya at nakakakuha siya ng isang inuming protina. Ano ang isang purong ginang na nagpapabuti sa mundo? Ipasok ang misteryosong si Jae-yeol na hindi nagsasalita. Ang kanyang mamahaling alahas at gulong ay nagpapakita na siya ay mayaman at mukhang 10/10. Kapag inihambing ng mga lalaki ang mga outfits ni Jae-yeol sa haunt shot ng aming pangunahing karakter, malinaw na ang kanyang mga damit ay mura at pagod. Bulag ang kanyang mukha at katawan sa lahat ng mga kababaihan sa kanyang murang damit. Si Hobin ay naninira kay Dale Kwa, isa pang estudyante. Iniligtas siya ni Young Suk. Hindi pinapahalagahan ni Dale Kwa ang kanyang mababaw na kabutihang loob. Tumawag si Young Suk mula sa kanyang ina bago pa man palabasan ang paaralan, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kaarawan bukas. Nasa klase si Jae-yeol. Naririnig ang lahat. Tandaan ang magandang ginang na bumili ng Old Young Suk ng isang inuming protina? Lumilitaw siya muli at hinihikayat siya. Nakilala ni Young Suk sina Jae-ho at Dale Kwa sa paaralan. Ngunit malinaw na hindi pinagkakatiwalaan ni Dale Kwa ang mga taong katulad niya na nagsisikap na maging napakabuti. Pa rin, ang mga batang lalaki na napansin ang murang damit ni Young Suk at isang miyembro ng Burning Knuckles ay subukang tumalon siya papunta sa paaralan. Tahimik siyang binabati ni Jae-yeol na nagbibigay sa kanya ng kanyang mga damit at accessories. Si Jae-yeol ay humahawak sa mga jumpers. Hindi pa rin sila sapat kaya matyaga kaming naghihintay para magpakita si Young Suk upang matawag nila siya sa kanyang murang damit. Siyempre, sa susunod na makita nila siya ay ganap na natanggal. Pinapanatili nito ang mga batang babae na nakikipag-usap, Dale Kwa at Halbon pagkatapos ay pag-audition. Dahil sa kanyang hitsura, pinauwi si Dale Kwa bago siya makapagsalita. Hindi man lang siya gumanap, alam niya na ang sakit na ito ay magpapalakas sa kanyang lyrics. Matapos ang higit pang pambubuli, nagpasya siyang ipasok ang talent show ni Jae-yeol. Kalaunan ng araw na iyon, si Halbon at ang iba pa ay sumali sa kanya sa pansit ng kanyang lola. Pinapakain sila ng kanyang lola dahil sa palagay niya ay magkaibigan sila. Lahat ito, sinira nito ang negosyo ng kanyang lola, ngunit pinapakete pa rin niya ang mga ito para sa ibang pagkakataon. Nanonood si Dale Kwa habang ang mga walang puso ay itinapon ang mga bag na yon. Nagsinungaling pa sila tungkol sa stall ng kanyang lola. Pagkatapos ay inirerekomenda at pinapahiya ni Halbon si Dale Kwa sa cafeteria nang mapagtanto niya na isinasaalang-alang niya ang pakikipagkumpetensya laban sa kanya. Hulaan mo, ang Young Suk, Jae-yeol, at Bosco lahat ay lumilitaw sa harap ng Halbon, na pinilit siyang sipsipin ito sa Dale. Kinabukasan, nakilala ni Young Suk si Dale Kwa sa labas ng paaralan at isinumite ang kanyang aplikasyon sa paligsahan. Tinapak niya ito, kaya maayos. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Dale Kwa. Sa palagay niya ay ang Young Suk ay maganda lamang sa kanya upang i-play ang sinigang ni Gary. Sinabi rin niya na nais niyang maging katulad ni Eminem, na mayroon ding malungkot at mapagpakumbabang simula, kaya lahat ng sakit at pagdurusa na ito ay magpapaganda sa kanyang mga kanta. Sa kasamaang palad, pinalo siya ni Halbon at hinuhubaran ang kanyang lyrics para sa paligsahan. Ang hitsura ng seryeng ito ay hindi masiraan ng loob. Habang nakahiga sa lupa, narinig niya ang isang magandang tinig na kumakanta. Tumatakbo siya sa tinig at nakita niya ang pagkanta ni Young Suk ng kanyang himig. Ang wakas, sapat na narinig ni Dale Kwa. Gusto niya si Young Suk bilang kanyang kasosyo sa paligsahan.
Kalaunan ay binisita ni Yang Sok si Dale Kwa. Hindi nagmamalasakit si Yang Sok sa rundown na lugar ng lalaki, kaya't naging mabilis silang magkaibigan. May sinabi si Dale Kwa na talagang tumama sa Yang Sok habang nagtatrabaho sila sa kanilang laro. Sa pag-awit ni Yang Sok at siya ay nagrapang, sorpresa nila ang lahat. Nakilala ni Yang Sok ang lola ni Dale Kwa sa kanyang pag-uwi, na nag-aalok sa kanya ng pagkain. Magalang siyang tumanggi, hindi dahil gutom siya ngunit dahil ayaw niyang saktan ang kanyang negosyo. Pinlano din ni Hobon ang kanyang laro. Siya ay may isang nangungunang songwriter na isulat ang kanta. Ang old Yang Sok ay nagsasagawa ng pagkanta habang nagtatrabaho sa tindahan ng kaginhawaan isang gabi. Sa oras na ito, hinalikan siya ng magaling na babae. Oo, pagkawala ng lalamunan. Gusto ni Dale Kwa ang kanyang pag-unlad dahil mas mahirap siyang magsagawa. Ayaw ni Hobon ang nakikita. Dinala ni Selly sina Dale Kwa at Jaiho sa eskinita at pinalo sila. Inisin nila siya sa pamamagitan ng pagsisikap na makipagkompetensya. Ang old Yang Sok, Dale Kwa at Jaiho ay tahimik na umupo mamaya. Naririnig ng boss ko sina Dale Kwa at Jaiho na ang pagdating ni Yang Sok ay nagpabuti ng mga bagay. Nagulat siya dahil itinuring niya siyang kaaway. Kinumpirma nila ang sinabi ni boss ko. Itinali ni na Yang Sok at Dale Kwa ang kanilang kasanayan bago ang pagdiriwang. Lahat ng set, sa wakas, ang araw ng pangako. Tandaan ang batang babae na bumili ng aming mga batang lalaki kaldero sa pag-iling at pagkawala ng lalamunan? Dumating ang supercar niya kasama si Gon. Ang bodyguard niya ay si Gon. Nakita siya ni Yang Sok mula sa malayo at nakalimutan na siya ay nasa ibang katawan upang kumustahin. Siya ay isang playboy kaya hindi niya gusto. Hinawakan ni Gon ang braso ni Yang Sok na may hindi kapani-pani walang lakas, ngunit nakatakas ang katawan. Sinipa ni Gon si Yang Sok at ang kanyang bagong katawan na mahirap na lumitaw si Bosco. Sinusuportahan niya ang Yang Sok bilang isang kaibigan sa oras na ito. Tumigil sa pag-aalaga si Gon. Sinuntok niya ang Bosco sa puso, ngunit ang hitsura ng pumatay sa Bosco ay nananatiling hindi maapektuhan. Hiniling niya kay Gon na alisin ang kanyang baso dahil hindi siya lumaban sa mga kawan. Hindi nakaupo, hindi siya nakikipaglaban sa mga baso manggagawa. Kapag tinanggal ni Gon ang mga ito, itim ang kanyang mga mata. Sino siya? Pinigilan ng magaling na ginang si Gon dahil aalis na sila. Nag-aalok ang Bosco ng Yang Sok ng ilang gatas bilang isang tanda ng kanilang bagong pagkakaibigan, ngunit kailangan niyang umalis dahil nagsimula na ang paligsahan. Bihisan sila ni J. Joel habang gumanap si Hobon at ang kanyang banda. Magaling sila, ngunit sinuntok ni Hobon si Akian the Gun matapos bumalik sa backstage. Nais ni Yang Sok na maghiganti, ngunit siya si Aquaria. Maghihiganti sila sa onstage. Okay, pareho silang lumilitaw sa onstage. Hindi pinapansin ng awkward ang mga komento tungkol sa paglitaw ng dalawang bituin. Sa kabila ng takot sa entablado ni Yang Sok, kinuha niya ang mic. Pinakawalan ni na Yang Sok at Aquas. Kinanta nila ang tungkol sa kanilang buhay, ang kanilang mahirap na pagpapalaki at lahat ay humanga. Ang Bosco ay lumilitaw na umiiyak, ngunit ang lahat ay nagpapasaya at sumali. Ang direktor na bumalik sa likuran ni Hobon ay humanga kaya lumapit kami sa kanila, ngunit nagustuhan lamang niya si Yang Sok. Dahil hindi isinasaalang-alang ang kanyang kaibigan, walang pakialam si Yang Sok. Nang maglaon, nagtitipon sa dilim si Dekwa, Jaiho, at Yang Sok upang medama ang bawat isa sa bahay na enerhiya. Napanood nila ang video ng kanta, at habang hindi isinasaalang-alang si Dekwa, nalulugod siya sa kanyang sarili at sa kanilang pagganap. Iyon ang kwento ng pagbagay sa anime. Ang magaling na ginang at isang hindi pangkaraniwang DJ ay nakakita ng video. Mayroon din siyang kakaibang katawan. Ang bagong buhay ni Yang Sok ay nagsimula na para sa mas mahusay o mas masahol pa. Ang video ay nagtapos na. Kung nagustuhan mo ngayong tag-init, dapat mong suriin ang web. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa channel at makikita kita sa susunod.